Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay round number 2 report tayo. 2 games ang i-analyze natin. Unahin natin uli sa bakbakan nila Woman International Master Lu Miaoyi, ang 13-year-old na superstar ng China, at ang kaharap niya ay ang ating isa sa mga miyembro ng Philippine team, International Master John Emmanuel Garcia. Kilalang makunat at endgame player. Uubra ba ang mga aggressive na attack dito ni Miao Miao? Tingnan natin. At mamaya isusunod naman natin ang laro nila Grandmaster John Paul Gomez at Grandmaster Tran Tuan Min ng Vietnam na nagkapisakan din naman. Ang ginawa ni Miao Miao, nag-E4, nag-E5 si Gem, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Ruy Lopez, Berlin ang ginamit. Paborito ni Wesley na mala-equal na napakakunat na variation. Nag-castle, Knight X E4, pinasok ang mainline, Rook E1. Ayan, at nag-Knight D6, Knight X E5, Bishop E7. Kung tawagin po ito sa aking pagkakatanda ay Rio Gambit, no? At nag-Bishop F1 para mareserba ang Bishop. Nag-Knight takes, Rook takes, nag-castle, D4, Bishop F6, at nag-Rook E2. Itong Rook E2 na ginawa ni Miao Miao, kanina sa ating live streaming, medyo napatanong tayo, pinacheck ko talaga na baka mamaya mali lang ang registrar. Kasi baka mamaya Rook E1 yan dumiretso, na mali lang po ng pag-register ng tira. May ganun kasing error sa DGT board Pero yan pa rin pala talaga ang tira, hindi pala mali. Knight F5, atake sa pawn, at D5, D6, Knight D2, Bishop G5, at yan po ang lumalabas na novelty sa bakbakan na ito. Dahil marami pong ginawa na dito, Bishop D7, Rook E8, pero itong Bishop G5, pangsalubong na ma-exchange yung dark square, at nag-Knight H4. Ayan, dinala dyan para magbi-Bishop G4, mga ganong pang ilang, nag-Queen D2, Bishop G4, at nag-Rook E1. Okay? So dito po mga kamatsas, hindi pwedeng mag-F3, blunder ratios yan, may Bishop takes F3, pag kinapture double, kitang-kita yan. Kaya napilitan lang dito si Miao Miao na mag-Rook E1 at nag-Bishop D7, C4, nag-B6 para pigilan ng C5, B4, at nag-A5, C5. Binigyan ng good move dito ng malakas na computer engine, Stockfish. Ayan, para makapressure kagad sa D6 at sa B6. At kumapture sa B4, kumapture muna sa D6, takes, Knight takes D6, at nag-Queen F6 para i-threat ang Knight, Knight C4. Ayan, dito po, kanina sa ating live streaming, ang tamang punta ay Knight E4. Yan ang gusto ng computer engine, at yan din naman ang sinabi ni IM Garcia after ng game na nakausap ko ng kaunti. Knight E4 talaga ang ine-expect niya. Tapos persado siyang mag-Queen G6 and magna-Knight G3. Okay? Yan o. Kita nyo yung lamang ng puti talagang nakaangat talaga. So advantage ang white dito. Pero nag-Knight C4, dyan pumunta si Miao Miao para dalhin yung Knight papunta sa E5. Nag-Rook FD8, pang abang lang dyan sa pawn na yan. At nag-Queen takes B4 na B5, ayun. Brand X ang binigay dito. Dapat daw ang tira, makipagsabayan na Rook takes A2, Queen takes B6, capture, Knight takes B6, and H5. Ayan. Lamang ng isang pawn dito ang puti, pero mahirap pa rin itong i-drive. Ika nga mga kamatsas. So yan po ang gusto mangyari. Pero gusto ni Gem iligtas yung pawn. Nag B5 siya, Knight E5, Rook takes A2, threat ang pawn sa F2, at dito po napabilib tayo kanina, eksakto ang tirang Queen C5 para depensahan ang pawn sa F2. Engine move yan, nilagyan ni Stockfish ng good move. Nag-H6, pasingaw muna sa back rank, nag-Knight takes D7. Ayun, medyo napadali dito ng tira si Miao Miao. Dapat daw ang tira ay D6 muna. Ayun, meron nga tayong kasabihan ng mga eksperto, pass pawn must be push. So tira daw muna dyan. Nako, malakas pala yan. Maintain ang pagka-advantage ng white. Pero nag-Knight takes D7, Rook takes D7, Rook E8 check, King H7, at nag-Queen C8. Ayun, nanuot ng mga gulo-gulo dyan. At dito po, sinabi ni IM Garcia kanina na medyo
Kinabahan siya dito sa portion na to. Kinabahan siya kasi talagang may mga gulugulong gagawin. Ang lakas ng loob ni Meow Meow. Pero dito po mga kamatsas, kahanga-hangang ginawa naman ni IM Garcia. Inaccept niya yung pawn sa F2. Tama yan. King H1, Queen F5. Pag nakita kasi yung tira na yan, yan ang perfect 2 moves ng computer engine para talagang lumamang naman ang black dito. Ang ganda po. Biruin nyo, gulo-gulo na yan. Nakita yung accurate. Oh. Nag-rook H8 check, pinalabas ang king ni IM Gem. Bishop D3, mabilis tumira dito si Miao Yi. Pero dito po kasi 49 seconds na lang naghahabol ng oras si Miao Miao. Bishop D3 ang ginawa niya. Ang bilis niyang ginawa yan kanina pero bad move. Dapat daw tira ay Queen C6 check. Yan. Tapos mag-F6 then Queen E6. Hahamunin ng Queen to Queen, capture, Rook E7 and Rook E1. At slightly better lang ang black dito. Mahaba-haba pang lakbayi ng bakbakan nito mga kamatsas. Pero balik tayo sa ginawang Bishop D3. Queen takes, nag-check, King G5, Queen takes D7. Pero ito ang malalim na nakita ni IM Gem na napakalakas. Queen E4. Pinagtulungan ang pawn sa G2. Mamatyasin ang king ni Meow Meow. At dito napilitang mag-Rook G1. But then Rook takes G2, almost unstoppable na ang atake na iwanan ng king sa baba. Nag-Queen H3, hoping nakakapture si IM Gem sa G1 Rook, pero ang last shot, Rook G3, resign si Meow Meow mga kamatsas. Talagang matindi ang Pinoy. Talagang matibay. Pag-check dyan, nag-resign na. Bakit po? Only move kasi Rook G2 pero meron kasing Queen B1 or Queen E1 tapos mag-Rook G1. Capturein nilang ng Queen. Matchas ang magaganap dyan. Kaya nag-resign na si Meow Meow. Lamang talaga si Meow Meow sa position kung nagawa niya yung wag munang capturein yung bishop sa D7. At isa pa, yung knight hindi sa C4 ang pihit, sa E4 dapat para maintain ang pagka-advantage ng position niya. Yan po ang naganap sa round number 2. Medyo marami pong nasaktan na fans kanina ni Meow Meow. Nakita ko sa live chat, no? Pero ganun talaga. Hindi maglalagablab, hindi lalabas ang dragon hanggat hindi nasusugatan. Ha? O, tingnan natin ngayon. Kalaban po ngayon ni Miao Yi sa ongoing round number 3 ay si GM Joey Antonio. So, abangan naman natin kung ano ang magiging facing naman niya against GM Joey Antonio na alam nating pareho silang aggressive player. So yan ang aalamin natin right after na mai-upload ko po itong round number 2 report natin. Ha? At isunod naman natin ang naging bakbakan between Grandmaster Tran Tuan Minh ng Vietnam at Grandmaster John Paul Gomez na umapoy din dito sa katatapos lang na round number 2. Tingnan natin. White dito si Tran Tuan Minh matapos ngang matalo kahapon kay Megaranto. Babawi ba siya ngayon kay Grandmaster John Paul Gomez? Tingnan natin. Ang ginawa, nag-D4, Knight F6 si GM Gomez, Knight F3, G6, Bishop G5. Talagang mabenta ngayon ng Torre attack. Yan ang ginawa sa kanya ni Megaranto pero yan ang ginawa niya ngayon. Bishop G7, E3, Castle, Bishop E2, C5, pressure kagad sa D4, nag-Knight BD2, D5, Castle, Knight BD7, C3, patibay lang sa D4, B6 para i-develop ang Bishop, nag-A4, ayan, para mayroong mga intensyon na basagin kagad ang queenside, at nag-A6, Knight E5, ayun, pasok kagad ang Knight. Capture at nawala po sa talaan ng aklat. Novelty, bagong luto mga kamatsas dahil sa palagi ang ginagawa dito na Bishop B7. Pero wag ka, novelty man, pero yan ang gusto ng computer engine, yung Knight takes E5. Ibig sabihin, good novelty mga kamatsas. Nag-D takes E5, Knight D7, F4, patibay sa pawn, Bishop B7, Bishop G4 at nag-F6 bumasag na. Bishop E6 check, pumasok muna, nag-King H8 at dito mga kamatsas, nagpakitang napakatinding tirang excellent move. Sige po, pakiguess nyo yung tira na yon sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, congrats sa mga nag-effort at nakakita ng Queen G4. Tumira lang ng Queen G4, counter attack sa Knight, dinipensahan, at nag-Knight F3.
Another deep move by Tran Tuan Min. Pakain lang pala talaga ang bishop na yan. Parang napaka-silent ng sacrifice, oh. Pero ito na kasi ang deadly threat eh. Yung Queen H4, mga ganon-ganon. Nag-Bishop H6 para puwersahin ang Knight na tanggalin. Knight F3, bumalik lang. Parang wala lang talaga, oh. Balik lang. Nag-Knight Knight B8 para hindi makakain ng pawn sa D5. Nag-Rook D1, pressure. Knight C6 at nag-Bishop takes C8. Dito kasi mga kamatyas, pag kinapture kasi yan, nako, yari, may Queen takes D5. Pag kinapture yan, may Bishop takes Queen. So may mga ganyang simple trick na dapat laging alisto tayo. Kinapture, Queen H3, threat sa Bishop, at nag-King G7 dinipensahan. King H1, ayan, nag-prophylactic lang muna. Pero kitang-kita po dito na lamang sa side ni John Paul ang evaluation bar. Nag-Rook C7, yun lang. Dapat daw ang tira dito, immediately, D4 na pala kaagad yan. Na sa continuation, halimbawa kung mag-C takes D4, C takes D4, Knight takes D4, Knight takes D4, Rook takes D4, Queen C7. Ang importante, masimplify ang position. At least dito, bawas na pyesa, di ba? Pero, tingnan nyo po ang kinauwian. Rook C7, nagkaroon ng matinding bawi na halos unstoppable. G4, good move by Tran. Mag-G5, kukornerin ang bishop. Na dito na puwersa ang ginawa, Rook takes F4. Bumalagbag ng bawi dito ng sacrifice, pero kitang-kita po sa evaluation bar na grabe ang lamang dito ng puti. Dapat daw ang tira ay Queen to C8 para hindi pa makatulak ng pawn, makukuha ang queen, aalis ang queen, at mag-E6 na kapag nag-G5, kakapturin, Knight takes G5, H6, and Knight F3. And the evaluation, ang sinasabi, equal. Okay? So yan po ang gusto dito ng computer engine na safe sa black. Pero nag-Rook takes F4, capture, Bishop takes F4, and nag-E6. Decisive advantage ang white kagad. So, Knight takes D4, ayun. Talagang grabe, bumawi. Nagpakitang lakas dito ng fighting spirit si Tran. Knight E5, Rook G3, D3, King G2, B5, capture, Rook E3 para paalisin ng Knight at para makuha ng buo ang pawn sa D3. Nag-Rook C5 dinipensahan, Rook E4 depensa sa pawn at nag-King F6, H3, Rook D5, King F2, King takes pawn at nag-King E3. So dito ang importante makuha ng solid ang pawn sa D3. May tiyaga nga lang na kalakip, no? B3 para walang lundag ng Knight C4, G5, Rook F1 at nag-Knight G6. Nag-C4, takes, Rook A5, Rook D4, checking E6. At hanggang dito na lang po ang chess notation. Nag-resign po dito si Grandmaster John Paul Gomez dahil uunti-untiin na kasi pag nakuha na yung pawn sa D3, may pass pawn at may Rook F5 na paparating, dito po isinuko na. Ayan. Maraming nagtatanong, Coach, ba't sinuko pwede pa namang ilaban? Sa ganyan pong mataas na level at long game naman, mahaba naman ang oras, nire-resign na po nila yan eh. Okay? Kung blitz at rapid, baka pwede pa. Pwede pang guluguluhin. Mahaba pa oras mga kamatyas. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawang streaming activities at video uploads. Maraming salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.